Hindi po ako natatakot, alam po nila yan. Pag nasa tama po ako, kahit sino po binabangga ko rin. Dito ka na. Dito tayo. May mga cheerers. Si ate. Bigyan natin ng ano yung iyong dimple, ate. Ano po ay mga kaligayahan. Kasi yung last election, alam namin, yung kandidato namin, panalo. Ang problema po, napagawa niya ng paraan na palitan ang commissioner ng Comelec kasi doon po nag-uumpisa ang lugar ng election. Ako number pisan ako. May ano kami. Pero, kung ang Comelec commissioner ay hindi po honest, kahit po anong boto ng tao na matino, wala pong mangyayari. Naku, tama po kayo. Komentaryo, Comelec, issue. Alam po na, ako rin po ay umikot sa Quezon City, nag-motorcade po ako rito at ramdam na ramdam ko po yung mainit na pagtanggap sa amin ng tao dito sa Saoyo, sa North Fairview, sa buong Quezon City. At magtataka rin po kami kasi sa sarili naming survey sa partido, maganda naman yung kinalabasan ng reaksyon ng mga tao sa amin. Pero paglabas po ng resulta ng halalan, nakagugulan po na napakalayo po ng nangyari na buwan. At talaga po yun ang rason kung bakit kami, si Atty. Jimmy, at yung mga iba pang mga kasamahan po natin sa PDP Laban na tumakbo ng nakarang halalan, ay sumulat po kami sa Senado at nagsampa rin ang kaso sa Supreme Court nang patungkol po dyan. Hindi naman po kami nagpro-protesta. Para lang gusto nating maliwanagan ano pa talaga itong ginamit nilang mga sistema o iskema para po sila ay paliwalaan ng taong bayan. So marami po tayo mga political reforms na Ito, excited sa magtanong. Patawanan ko muna ate, ha? Magandang gabi po. Ako po si Maria Teresa Milicante. Kasi po ako volunteer ni Kagawad JB. Hindi ko po masabing volunteer ng barangay kasi si Kagawad JB lang po ang tumatangkilik sa amin. Hindi Ang nagtatanong ko lang po is sa inyo pong palagay sa mga nagdaang presidente. Ako po kasi alam ko kung kaninong presidente at sinong presidente ang pinaka-korap. Sa inyo pong mga palagay, sa inyo mga nakaupo, sino po ang pinaka-korap at lalong nagpahirap sa bansa natin na kabila ang lindol. Sa totohanan lang po, sundin ako. Simula nung lumabas ang diskaya na yan, sunod-sunod na lindol na. Bakit? Lumabas yung mga buhaya. Nayanig yung mga lupa. Ang problema natin. Maraming tao ang nadamay. Maraming mga infrastructure project ang nasira. Ngayon, ang tanong ko po, sa paanong paraan ninyo kami matutulungan, lalo na ang Barangay North Fairview, na lagi pong binabaha. Sa totohanan lang po, nakita namin yung yung pader po, yung mga retaining wall. Wala pong mga bakal, kasi po nag-iikot po kami. Kasama ko po si Kagawad JB. Pinipicturean ko po yung mga pader na mga walang bakal, napakanipis na semento, kaya lang hindi ko ma-post kasi baka mabarangay ako. Kaya ako, pero sa katahanan lang po, ang barangay namin, kahit po maliit, sobrang active po ng aming barangay Kagawad. Paparating pa lang ang bagyo, nakaprepare lang po siya. Kami po mga volunteer, ay lagi sumusuporta kay Kagawad JB. Ngayon, sana po sa inyong pakikita
kami sa aming barangay na maging maayos at magkaroon po kami ng proper na retaining wall na dapat at akma para sa aming flood control na hindi na po kami ganun bahain. Salamat po. Thank you. Ang pinakatanong ko po pala sa lahat po ng mga nagdaang presidente, sino po ang pinakakarap? Kasi alam ko po kung sino. Ngayon, balik ko yung tanong. Sino yung alam mo pinakakurap? Ayun nakatulong ko ngayon. Yun yung sagot ko. Thank you, sir. Kasi dito maraming ano eh. Alam mo yun, sir? Dito maraming nakawan. Hindi lang million halos lahat ng saray ng gobyerno may nakawan. Ang naghihirap, kaming mahihirap. Ngayon wala ka lang mabiling sibuyas na 100 eh. 310 na. Ang hirap na po mag-budget. Ganun po sana. Kung sakali po na kami po willing kami tumulong sa inyo at the same time sana po matulungan nyo rin kami pagdating ng tamang panahon. Salamat po. Ano yung pangalan niyo? Maria Teresa Medicante po. Maria Teresa, Marites na naman. Marites. Maria Teresa, partner eh. Hindi po napakahirap sagutin dahil po self-serving. Sasabihin nila kami ay, alam niyo na, makasili. Pero meron pong lumabas kung isang araw lang na Corruption Perception Index. Lumabas. Pababa na ng pababa yung korupsyon mula kay Era, pababa Gloria, pababa Pinoy, pababa Duterte. Ang baba na kay Duterte, nasa line of 4 na lang. Pagdating po kay Marcos, 80, line of 8 na naman ang korupsyon. Kaya ang aming pong sagot ay hindi bias, ito po ay nakabatay sa numero. Kung sa perception lang po ng publiko, ang pinakamataas na korupsyon ay ang nakaupong administrasyon ngayon. Paano ngayon kami makakatulong? Kailangan po natin magtulungan. Yung public pressure po ngayon, para ang Pangulo ay managot kung bakit may mga insertion, ipagpatuloy niyo po. Kasi po, maraming nagsasabi na makapal ang mukha niya. At hindi siya magre-resign. Hindi po ako naniniwala dyan. Pasensya na, alam ko, iba tayo ng mga opinion dyan. Palagay ko po, idiin natin ang ebidensya sa mapayapang paraan at legal na paraan. Yes, sir. At aabot din yan sa punto na bibigay din yan. Kaya alam niya sa puso niya. Yes, sir. Kasama niyo kami. Kasama niyo po kami. Isa po kami may bahay din na nahihirapan sa lahat ng antas maging sa budget. Sa lahat ng antas, kami ang nahihirapan mabuti. Marami ka ng abogado, huwag ka na natakot magsalita. May pagsasabi. Hindi pa ako natatakot. Alam po nila yan. Pag nasa tama po ako, kahit sino po binabangga ko rin. Martes, isang pahabol lang ha. May magandang quote si Ronald Reagan. No? Sinabi niya dati talaga, ang demokrasya na, Tagalogin ko, ang demokrasya daw ay araw-araw pinaglalaban. Araw-araw. Kasi po kuminsan talaga nalulusutan tayo sa isang budget season lang, biglang nanakawan na tayo. Kaya ang sa akin po, ang dasal ko ngayon, within legal means, sana po talaga mapalitan na ang liderato ng Pilipinas. Thank you, Atty. Jimmy Bondo. Kanina pa po eh. Meron dito may violent reaction. Ngayon, si Atty. Raul, si Atty. Jimmy Bondo, talagang nagpupumigla siya. Gusto niya magsalita. Ate. Magandang gabi po. Ako po si Salvary Porbe from Payatas, Quezon City, District 2. Ang tanong ko po ay para po kay Atty. Jimmy Bondo. Attorney, sa totoo lang, andito na po tayo sa tuktok na kung saan dadamputin na lang po natin yung mastermind na nakawan sa ating bansa. Andyan na po eh, di ba? Sinabi na, dinuro na. Ang problema, pinipilit po ng mga kaalyado na tatakpan yung ginagawa. So ang tanong ko po, ano pong dapat natin gawin para po tuluyang idiin yung mga buhaya sa gobyerno natin? Nasa totoo lang, andyan na po eh. Nasa bibig na po eh. Nasa bibig na po eh. Sino yung mastermind ng korupsyon? Attorney, Sino? itinuro na po. Isa lang po.
boss. Nandyan na po sa bibig ng buhaya. Tutuklawin na lang po, iniiwas pa. Di po ba? Alam po niyo, yun ay alam na ng sambayan ng Pilipino. Katulad ng binanggit kanina, dahil sa social media, hindi na talaga maloloko ang taong bayan. Tama! At alam na kung sino talaga ang may pinakamalaking pananagutan. Pero, kaya dito po tayo ngayon dito sa People's Consultative Assembly dito. Para magkaroon tayo ng hakbang na legal para masaayos natin ang bansa natin. Ma'am, ano po pangalan nila? Salve Requerme from District 2. Salve Requerme. Salve, natutunan kong maaga to, no, na do not change a winning game. No? Sabi niyo, nandiyan na tayo sa tuktok eh. Pipitasin na, tama po ba? Paano po ba tayo nakarating dito? Dahil dito sa ginagawa natin. Tuloy-tuloy tayo naghahanap ng ebidensya. Tuloy-tuloy tayo nagpa-public pressure po sa mga kinauukulan. Bakit po natin papaguhin? Huwag natin paguhin. Diinan lang natin ang diinan. Dahil po, ito po ang danger sa November 30. Ako po nananawagan po ako sa inyo, hindi ako naninira. Pero yung November 30, meron po akong tuda dyan. Hindi po ako natatakot magsalita. I believe in the right of the people to peaceably assemble, to petition the government for redress of grievances. Okay yan, nasa konstitusyon yan. Pero po, hindi lahat ng rally magkakatulad. May mga rally po na hindi malilinis ang intensyon at ang mga gumagalaw ay may mga maduduming intensyon. Hindi ko po sinasabing sila yon, pero pwede. Kasi may mga ugong, balita lang, di umano ha. Sa mga lawyer dyan, I am telling you, this is allegedly only ha. May mga nagsasabi na yan po ay polusyon kasama ang kaliwa. At hindi lang po komunista, kundi terorista level. Paano po kung sila ay magtagumpay sa kanilang panawagan na tanggalin ang dalawang leader natin, ilagay sa junta o sa kanilang kung sino man ang militar na tinitingala nila, at doon nilagay ang kapangyarihan, delikado po yan. So, yung ginagawa natin, na tuloy-tuloy lang sana, baka i-hijack nila, baka baguhin. Kaya sa akin po, ang dapat natin pinagtutuunan ng pansin ngayon, iisa lang. Pag-resignin po natin yung Pangulo. Pressurein natin. Nag-work, di ba? Gumagana. Sabi ko, nandiyan na tayo sa tuktok. Tula kayo. Tuloyin natin ang ituloy. No? At dapat, sumunod tayo sa constitutional succession, si BP ang ipalit. Huwag po kayo pumayag sa kahit ano pang option. There is no other legal option. Huwag na yung mga hunta-hunta na yan kasi hindi natin alam kung kanino mapupunta kapangyarihan yan. Tanggalin po natin sa legal na paraan si BBM, ilagay si Sara. Ayan, dito tama kasi si Astra nagigigil. Astra, meron pa siyang hugot kanina eh. Kasi nung nakita niya si Atty. Raul at saka si Atty. Jamie Bondo, sinabi niya yung mga yan, binoto ko yan eh. Binoto namin yan eh, pinano po sila sa... Salamat po. Yes po, kasi sa totoo lang po, ang mga sulit Duterte, sulit po yung binoto namin. Sulit po yan, nagtaka kami, bakit iilan lang po ang lumabas, kaya budol po talaga. Ayan, dito ako kasi nagigigil si ate. Tanong ate, para mabigyan ikaw ng boses at hindi ka na sumigaw na yung mikropono. Presidente ng mga kababaihan na buhay! Mga kababaihan! Ako po sa sabi ng barangay ko. Nung simula pa ang election, kay ate ko Ano kayo dyan? ko doon sa mga kababaihan. Ngayon, bago mag-election,
Diyos ko po, wala mo nang po kami natatanggap na ayuda. Kahit 1 kilong bigas, wala po. Ngayon, ang ginagawa po ng aming barangay, palakasan system. Palakasan system po kayo, sino po kamag-anak nila naman po nabibigyan ng ayuda. At saka po, yung ano po ngayon, ang gagawin ko po, mga kapartido po ng bangag is yun po rin po ang nakaupo. Kaso, ang mga dapat ikulong, hindi po nagkukulong ng maayos. Dapat po yung mga pinsan ng Simon Valdez, yun po dapat ang makulong. At saka sasasabi ko, bakit yung mga DPWH na mababa lang naman po ang nakurap nila, yung ako ang nauna nakulong. Bakit yung po ang pinaka-mastermind hindi po nakulong? Paano? Bakit? Dapat na tayo siguro mag-people's power na. Ilabas na natin ang katotohanan. Ay, kailangan na po natin ang karapatan. Kung sino man po ang naniniwala kay mga tangalan po yan. Ma'am, yung ayuda ba dito pag may nagbibigay ng bawa ng 1,000, may binibigyan kayo ng kotong? Kunyari, may 1,000 tapos magbabalik kayo ng 500. Nangyayari din ba dito yun? Nangyayari daw ba yun? Kailangan po kami ng 3-5 pero hindi po namin talaga sila pinuto. Tinanggap po namin ang pera. Yung kinakotas daw, example, 10,000 dapat. Tapos, pagbigay ng 10,000, yung sa ayuda ito ha, so pagbigay ng 10,000, nagiging 5,000 na lang dahil pinapabalik sa inyo. Nangyayari ba yan dito? Hindi naman po kinuha kasi hindi naman po nila alam na hindi sila ang pinuto namin. Okay, sige. Anyway, alam niyo po, uulitin ko lang pero indidiin ko po yung importansya ng sinabi ko kanina. Sana po huwag kayo magsawa. Tingnan niyo po ito ha. Ang sinasabi niyo sa eleksyon, hawak ng COMELEC. Tama po ba? Na parang kahit ano iboto mo, hindi naman lalabas yung sinulat ninyo. Tama po, yun ang hinala niyo, di ba? Okay, ayun po, sino ang ombudsman? Si Rimulya, tama? Tama. So, meron po bang kaso sa palagay nyo na laban sa Pangulo o kay Romualdez na uunlad dyan? Wala dyan, di ba? Kasi po, hinawakan na nila lahat ng sangay ng gobyerno. Ang congressman ninyo, malamang, kapartido yan ng Pangulo, tama? Pag may ginawang mali yan, matatanggal ba yan? Hindi, di ba? Okay. Ito po yung dinidiin ko kung bakit. Palitan po natin ang COMELEC chair. May mangyayari bang pagbabago? Wala po. Papalitan lang yan ng iba. Okay? Itong mga investigation na to, kunyari may mga kasuhan, palagay niyo po ba mapapasa atin ang kapangyarihan? Hindi pa rin lang. Tama po ba? Hindi, di ba? Okay. Kaya po sinasabi ko sa inyo kung bakit napaka-importante ng sinasabi ko kanina, kailangan po natin, kung talaga namang wala na tayong tiwala sa Pangulo, kailangan na natin siyang ipag-resign. Dahil po, People power daw. saka natin pag-usapan yan ha. Pag pinapalitan po natin sa ilalim, wala eh. Pero isang palit lang po, isang susi lang po, master key. Master key. Kapag pinalitan po natin yung nasa tuktok, hahanay lahat yan, magiging tama lahat yan. Matatakot ang COMELEC, maglalagay tayo ng tamang tao dyan. DPWH, maglalagay tayo ng tamang sekretary, and so on and so forth. Mag-focus po tayo sa kaya natin gawin, palitan natin ang tuktok. Ama, pabor po ba kayo sa minunggahi ni Atty. Jimmy Bongo? Ang hina naman eh. Alam niyo, to make it short, sa totoo lang, kahit sino pa ang idiin ninyo at ituro ninyo, yung nakatataas, yung pinakapinuno, kung ang kumpas ay bugo at bangag, ano pa ang asahan natin? Kaya yung kumukumpas, mahalagang tutukan natin ng pansin. Tama po ba? Yun yung pinipilit ipaunawa sa atin ng ating Atty. Jimmy Bongo. Kapeli, meron lang akong idadagdag. Pasensya na kayo, nasusian ako eh. Meron po akong i-share sa inyo na bigat ng loob. Kasi po yung sinabi bakit hindi mag-people power. Tama po ba? Gusto ko yan. Bigat yan eh. Pero alam niyo po, ang dami na namin na-organize na rally. Alam niyo po, pag sa Davao nag-rally, wala pong binabayaran dyan.
1,000,000 pumupunta sa kalsada. Pati po sa Cebu, wala po. Ang sakit po, ang bigat ng loob ko, dito po sa NCR, tuwing may rally, kahit po yung may prinsipyo, nagpapabayad. Totoo po. Nasanay po ang NCR, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil we're so close to the center of power, nasanay tayo na may nag-aabot ng pa 1,500, tapos may mobilization fee. Pero ako ba ay galit sa tumatanggap niyan? Siyempre hindi. Kailangan nyo naman ng makakain, siyempre. Tama po ba? Pero sa totoo, ano po ang hadlang sa totoong people power? Pera po. Pera po. Kasi po ako nag-organize na ako, naghanap na ako ng mga libreng singer, libreng stage, lahat na pwede kong libre o kaya discounted. Pero pagdating po sa tao, may dadating na leader sa akin, Sir, makikisa kami. Sir, 1,000 kami. Sa totoo po, 500 talaga per head. Tapos yung jeep namin, Sir, 4,000 kasi yan eh. 4,000 po yan, 20 na tao. Tapos po, pag tumagal po ng 8 oras, syempre po may mga pamerienda po. So, gawin na po natin 1,000 o baka mga 1,200 ha, pag lumagpan. Oh, tama hindi? May mali ba doon? Hindi naman. Hindi naman, di ko po kayo naakusahan ha. Pero yun yung hadlang, ma'am. Yun yung hadlang. Ano solusyon? Hindi ko po alam. Pero ako, nagdadasal ako na umabot po ang ating galit at pumutok sa gobyerno to. To the point na kahit kayo na gagastos, mga kalsada kayo. Aabot pa tayo doon? Di ko alam. Ito, gusto ko lamang pong i-share sa inyo. Ngayong hapon na to, umabot po tayo sa punto ng inyong panawagan. Bakit? Dahil pinagmamalaki ko at gusto kong ibalita sa inyo, ang lahat ng ating kaharap ay hindi bayaran. At sila pa po ang gumastos at nakipagtulungan sa inyong lingkod. Naglakad at nag-tricycle. Nagpunta sila, kanilang gastos. Meron tayong maliit na kapihan lang dyan sa likuran. Ngunit sila po ay malaking ambag, oras, panahon, at syempre sabi ko patuloy ka nagdarasal. Dininig na lang Diyos sa panalangin mo at nag-umpisa dito po sa North Purview. Salamat po sa inyong lahat. Palakpakan naman natin silang lahat. Thank you po. So tama yung panukala kanina na binanggit ko. Dito natin umpisan sa North Fairview, itanim natin dito yung buto ng tamang politika. Organizing natin yung PDP laban dito, kasama natin si Gawad GB at kayong lahat para tayo ang pipili kung sino yung mga mamumuno natin sa mga susunod na taon. At ako'y natutuwa doon sa pahayag ni Kapen dahil yun po yung dahilan kung bakit ang lakas ng loob ng kasalukuyang administrasyon na patuloy po nilang i-cover up, pagtakpan itong nangyayari pong issue. Hindi lamang po korupsyon sa pag-control. Korupsyon sa lahat ng sangay ng pamahalaan, sa BIR, sa customs, sa DOH, sa transportation, lahat halos. At lahat po ng ahensya, sobra talaga yung nangyayaring korupsyon. At hindi lamang po yun. Nabanggit din ni Kajini kanina, pinagtatakpan din nila yung tunay na sitwasyon ng ekonomiya ng ating bansa. Lalo-lalo na yung usapin tungkol sa pera ng bayan. Meron pa bang pera ang Pilipinas para tustusan ang mga gastusin? Dito sa 2026 budget, 6.7 trillion ba yung maaapod na budget? O, tas uutangin. Tapos ang uutangin ay mahigit 2 trillion. So madadagdagan yung 17 trillion na kasalukuyang utang ng Pilipinas, magiging mahigit 19 trillion pesos. Ang problema ngayon ng pamahalaan natin, wala lang pong magpapautang na ibang bansa sa atin. Dahil nga yung perception of corruption, tignan po ninyo yung Transparency International Perception Index, napakababa na po ng Pilipinas. Doon siya sa pinakakurap na bansa sa buong mundo. So, takot ngayon itong mga bansa sa iba-ibang dagat na magpautang sa atin baka hindi tayo makabayan. Takot yung mga foreign investors na pumasok dito, baka po hindi po nila mabawi yung kanilang punan. Kanino tayo uutang para sa gastusin ng 6.7? Uutang tayo dito sa mga bangko.
sa Pilipinas, local banks. Magkano kaya ang interest niya? Sino ang magbabayad niya? Hindi naman po sila, tayo pa rin po ang magbabayad. So, tataas na naman yung gastusin natin sa buwis, etc. May pag-asa pa ba ang bayan natin sa kasalukuyang administrasyon? Kaya pa ba na hanggang 2028 tiisin natin ito? Kaya niyo pa ba? Yan. Panawagan natin. Sige, si Kaibet mo na. Ako po naniniwala na may pag-asa. Bakit? Alam po natin, o kung hindi nyo man po alam, ehemplo po ang Davao City. Ang Davao City ho, walang utang. Wala ho silang pinagkakautangan. Ano po dyan nito? Malamang sa malamang, walang korupsyon sa syudad. Ano ngayon ang kapalit? Lumalabas ngayon sa Facebook, yung mga nangangailangan ng tulong pinansyal pagdating sa kalusugan, yung mga nasa ospital, zero billing. Bakit? Kasi kaya bayaran ng syudad yung mga pangangailangan sa mga nauospital. Yung mga bata, libre po ang kanilang bus service. Marami pong libreng bus service dun sa mga pumapasok sa public school na mga bata. Sa mga kababaihan, yung mga inang, mga single mothers, merong nagkukup sa kanila. So yung mental health ng mga single parents, single mothers, napapangalagaan ng syudad. Bakit? Kasi walang utang, walang korupsyon. May pag-asa, meron, basta tama ang namumuno. Sino ang namumuno sa Davao City? Mga kung ganyan ang klase ng pamumuno, may pag-asa. Kung yung nangyari sa Davao City, mapapalaganap natin sa pamamagitan ng pagluluklok sa posisyon ng mga taong hindi korap, may pag-asa. Kasi ipinakita yan ng Davao City. Madagdagan ko yun yung tungkol sa Davao City. Kasi binanggit ni Kaigit na libre yung hospitalization at saka yung mga gastusin ng mga batang nag-aaral. Pati sa Davao karatig City. ng Pero, mga probinsya na. yan, hindi lamang po mga taga Davao City po ang nabibiyayaan po ng serbisyo ng Davao City. Lahat po ng mga karatig, mga bayan at probinsya po sa Davao. Hindi lamang sa Davao Region, pati na rin po yung mga taga-ibang mga probinsyang malalayo, pumupunta po sila sa Davao. At wala pong tinatanggihan ang city government ng Davao. Basta ikaw ay Pilipino, ay pwede kang pagsipihan ni ng May Davao taga City. Manila na pumunta doon para Totoo po yun. opera. Ako'y meron pa akong naging kliyente bilang isang abogado. Kinidnap po siya rito sa Maynila ng mga nakautang sa kanya, ayaw magbayad. So kinidnap yung nagpautang. Inikot-ikot dito sa Metro Manila, Southern Tagalog, hanggang Bicol. Sabi nung nakidnap, wala akong pera rito sa Manila. Yung aking pera nakadeposito sa Davao. So dinala sa Davao. 2 buwan, inikot-ikot. Pagdating doon sa Davao, nakatimbre na pala. Noong panahon na yon, mayor pa lamang si Tatay Digong. Dinala doon sa Davao, siguro, katangahan din ng mga kidnapper or what, naniwala doon sa sinabi ng aking kliyente at nagkaroon ngayon ng shootout. Wala pang update, ma'am. 6 na sa mga kidnappers, 3 ang patay, 3 ang buhay. Imagine that. Kinidnap dito sa Maynila, solusyon. Davao City. Yung 3, convicted po sila dito sa Quezon City. Yung mastermind, yung umutang na mahigit 300 milyon. Ang utang niya, nakakulong po sila ngayon. So, iyon po yung actual na sitwasyon na pwede ko maibahagi po sa inyo kung gaano kaganda ang sitwasyon ng Davao City. Kaya may pag-asa dahil meron po pong nandiyan na ating mahal na Tatay Digong at VP Sara Duterte. Meron pong additional, meron pong mga bagay na hindi natin napapansin. Davao, halimbawa po yung 911. Nung panahon ni Tatay Digong Mayor,
Tinawagan niya ang PLDT at saka yung Globe. Sabi niya, gusto ko magkaroon ng 911 dito. Magpapabili ako ng 100 sasakyan para magre-react. Parang sa US. Pagka sa US, kahit na bata, alam yung pinito yung 911. Hinihingi niya sa Globe at saka sa PLDT na magbigay ng 911. Ayaw ng PLDT. Mahirap yan, sir, sabi niya. Dapat, sabi niya, pagpasensya, putang ina, pagka hindi, kakansila yung permit niyo. In 3 days, binigay ng yung 911. Pangalawa, yung pong ating internet, kung maaalala ninyo nung araw, magbabayad ka ng 50 pesos o 1,000 pesos a month for 1 Mbps up to 1 Mbps. Maaalala niyo po nung araw, pagka nag-net kayo, palaging roaming, umiikot, di ba? Alam niyo po, dahil kay Mayor Duterte nung naging presidente siya, pinapasok niya yung Converge. Yung po Converge, hindi mura. Kaya lang, yung PLDT tsaka yung Globe, nagbaba sila ngayon. Ngayon, meron kayong 50 pesos, pwede na kayong mag-internet ng 1 linggo. Di ba? Nung araw, 1,000 pesos, 1 Mbps. Meron pong isang kaso yan. Si Ramon Ang. Si Ramon Ang, pinipilit nila na baka daw pwedeng mag-caretaker. Noong pong panahon ni Pinoy, papasok sana dito yung Telstra para maging third internet provider. Tesla. Yung pong Telstra, wala siyang backbone. Ibig sabihin, pwede siyang magdala ng internet sa Pilipinas, pero hindi niya pwedeng i-distribute. Yung Telstra, nakipag-usap kay Ramon Ang. Meron pong frequencies na naka-assign sa San Miguel, yun ang dapat gamitin ng Telstra. Ang ginawa ng PLDT at saka ng Globe, dinimanda nila si Ramon Ang. Hindi daw pwede. Alam niyo po ang ginawa ni Ramon Ang? Ibinenta niya yung frequencies na yon sa PLDT Globe for 77 billion. Nakinabang siya dun sa property ng gobyerno. Kung hindi niya binenta yon, sana matagal ng mura ang ating internet. So, hindi lang po natatapos na sa health. Marami po mga bagay na pinakikinabangan natin ngayon na kung hindi dahil kay PRRD, wala pa po sana sa atin yan. Thank you.